program Eat Connect na. Ako pa rin ninyo na kasama Mommy Belle Surara. Yes! Sabi ni Rose Ann Senense, God bless po, Director Julius Liano Jr. More power! Watching po kami from DOST, PTRI, General Santos Avenue, Bicutan, Taguig. Congratulations, Ma'am Reynalyn Realino. Ayan. Kasama ko na po ngayon, mga ka-Eat Connect na ang ating pang isang guest. Eto, siksik-liglig din na impormasyon ng ating po nga maririnig sa kanya. Walang iba, kundi po ang presidente ng Voice Academy of the Philippines, si Ma'am Binky Reyes. Magandang araw, Ma'am Binky! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganun lang. Okay ba yung mic niya, Jonas? Okay. Kumusta na ang ating Ma'am Binky? Napakaganda naman sa monitor. Parang, teka muna, ayusin ko yung parang maalalay lang ako. Ay, ang ganda naman ni Ma'am Binks, Pinaghandaan po talaga. Ayan. Kumusta na kayo? Diba? Parang hindi ikaw ang kaharap ko. Nasanay po kasi kayo na nakaka-casual wear. Oo. Ang ganda telegenic sa ating monitor dito sa aming harapan. Para siyang may naalala kong artista eh. Kasi pagka Biyernes at Sabado day off ko, tapos sa mga free time ko, nanonood ako ng mga pelikula. Meron ka akong napanood kamukha mo, kahawig mo, Miss Banks. O, diba? Hindi ko lang maalala kasi Thunders na ang lola. Okay. Basta maganda. Okay lang. Pwede kang pumasok. Yung mga nanonood dyan, no? Ayan, sige. Pasok kayo, mga bata. Ayan. Okay. Okay, yan ang mga... Mamaya maririnig nyo silang kakanta. Wag kayo dadasarap ng camera, pakadubaan kayo. Okay. Okay, simulan na natin ang tanungan. Sino ba si Miss Binky Reyes before maging presidente ng BAP? Sige, kwento. Ako po kasi ay graduate sa Miriam College. Mm-hmm. Ayan. So, bago pa po akong graduate, ay meron na po sa aming mga nagpupunta na mga nag-aalok ng work. Yeah. Dati sa real estate. Uh-huh. Okay. So, 19 years old pa lang po ako nag-aaral sa Miriam. Ay sinubukan ko pong mag-work as a real estate agent. Mm-hmm. So, fortunately, dahil kami ay exposed sa pag-convince ng mga investors na magbenta ng mga condominiums before, pinalad po ako doon at I was able to acquire my first car when I was only 21 years old. Wow. And, 21 years old? Opo. I was able to earn my first million when I was only 20 years old. Grabe naman yan, Kami, wala lang. Teka, napakaganda naman po ni Miss Binky Reyes. Wow, may thank kamukha nga pong artista. Ayan, batiin mo naman siya. Wow. Batiin mo na yung pangalan. Ay, hindi mabasa. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Jetro Japet. Wow, thank you. Sana I'll be able to see you in person. Ay, sa siya sa Bohol. Okay. Ay, taga napunta ko Bohol. kami doon before. Nagpunta na pala sila dyan. Saan ka nga particular sa Bohol, Jetro Japet? Sabihin natin kay Miss Binks, baka magawi sila dyan. Magkita kayo, bigla. Diba? Ayan. At maturuan ng voice. Yan. Oy, Renato Sidesos Jr., thank you po for watching. Ayan. Ito naman, Miss Banks, kasi yung boses mo, husky. Talaga bang ganyan na ang boses mo? Actually po, hindi. Hindi. Okay. Dahil po sa sobrang rigid ang mga rehearsals po namin. Yes. So, na po siya, nasanay na laging kumakanta. So, ayan po. Kaya ganyan. Awa po ng Diyos naging pero mamaya, husky na. pwede kang mag-sample ba ng konti na? Pwede naman. Sana naman. Wow. Diba? Pwede. Kasi naman, syempre, napakaganda ng looks mo. Dapat diba? Wow. Si Mami mo siya? Mami po siya ng aking parent ng Voice Academy. Hi po, Ayan. Mami. Thank you for dropping by Radyo Agila. Ayan. Alam mo, Miss Binks, meron akong nakita sa yung Facebook. Wow. Ikaw pala ngayon, kwento mo lang Juris Doctor of Law. Ano ba yon? Sige nga, kwento nga. Ano po yun?
Ang tinapos ko po is abogasya. Yeah, wow, lawyer. Ayan. So, liar ako ngayon. So, Diba? since passion ko po ang pagkanta, Yes. I concentrated more on my business, in the Voice Academy of the Philippines. But we have a law office as well. My husband is a practicing lawyer too. Wow. So, opo, siya po yung litigation lawyer. So, I also help preparing the pleadings, mga ganyan. But I don't appear in court. Okay. Pero siguro minsan... Sa ball show lang ako nag-a-appear. Pero minsan pwedeng ma-invite yung mister mo, no? Pwede po. Pwede rin. As a resource person. Yeah, yes. oo. Sabi ni Jethro Japet, talagang nakamonitor siya. Watching po kami from Dawis, Bohol. Dawis. Wow, Dawis. Maayo buntag, Boholaños. Diba? Okay. Passion mo na ba talaga yung, sinabi mo kanina, diba, passion mo talaga yung singing. Pero nung maliit ka, nagsasasali ka rin ba? Contestera ka ba na matatawag? Dahil po ang daddy ko ay very strict, is also a practicing lawyer. Ano po, ayaw po niya kaming na-expose sa mga ganyan. Strict ang daddy. Strict. Hindi pwede po kaming, parents. hindi po kami pwedeng kumanta-kanta sa mga hotels and Pwede po pagka mga private events. Like, if I will be just invited to sing in a wedding, a birthday, ganyan, pwede. But for me to do it professionally, hindi po pumapayag. Kaya nung malaki na ako, sabi ko, ayaw nung pumayag. Di ako ang magte-train sa mga bata para sila na lang ang kakanta pag ako ang iniimbita. Pero ilan kayong magkakapatid, Banks? 6 po kami. And you are Ako po yung second to the youngest. Ito pong nandito po si Miss Lynn. Youngest? Yeah. Ganda Siya po niya. ang Ganda. Thank you po. Siya Akala po ang ko youngest. may kasama kang din, yung artista din. Wow. Minsan Artistahin guest po ka ba? din dito. Artistahin siya. Opo, Meron kang kamukha na mother ng isang youngster. Wow. Bulong ko sa'yo mamaya. Kasi baka sumikat palalo yung isikat na siya. Di ba? Tama. Ayan. Sabi, La Visual, thank you po. Ma'am Lalaine of La Visual Corporation. Hello po sa Net25 and Radyo Aguila. Hello, Miss Binky. Hello, Tita Bel Surara. Diba? Napaka-supportive Hi, Miss talaga. Lalaine of La Visual Corporation. Okay. Eto, being a lawyer, being a coach, hindi ba stressful ang buhay? Hindi ba nakakaranas ng medyo minsan naiinis, minsan ayaw ko na nga, dyan na lang kayo. Meron bang mga ganon? Meron po, pero since ang aming orientation po kasi ay we're very much concentrated on the blessing of the Lord. Correct. Rather Count your than blessings, yes po. Hindi po kami, I don't take it as negatively. So I take a challenge as a blessing, as a channel of blessing. Bakit? Kasi po pag lalo kang nagkakaroon ng problema, mas naaalala mo si Lord. Correct. So pag naalala mo si Lord, so iisipin mo, ito lang yung problema ko, mas marami pang mas may malaking problema. Tama. So I have to see the brighter side of life. Tama. Diba? Very inspiring. Di ba mga ka-It Connect na? Yes. You should have to see the brighter side of our life. Tama naman, diba? Okay. Sabi ni Ma'am Banks kanina, sabi niya, at the age of 21, di ba, meron na siyang sariling car. Tapos kahit strict yung parent niya na siya ay sumali-sali dahil may magandang boses sila, passion niya yung pagkanta . Ito naman yung itatanong natin sa kanya. Paano mo po napagtagumpayan o how did you overcome challenges in all your endeavor? As I've said a while ago, kasi po ang mami ko po is ang daddy ko ay masyadong malapit sa Diyos. So religiously. Very religious. In fact, when I was a kid, since marunong kaming kumanta, ang akala ko lahat ng tao na nakikita ko ay marunong talagang kumanta. So, dahil ang tatay ko, nanay ko, marunong kong kumanta. Ang mga kapatid ko, marunong kumanta. So, pagka nakakakita ko ng
isang batang babae, lalo na kung maganda, tapos hindi siya marunong kumanta, parang nadi-disappoint ako. Parang may kulang, bakit ganon? O, diba? Kasi po, bata pa kami, pinapasali kami sa mga choir. So, pag nasa choir kami, lagi po sinasabi ng mami ko, you have to serve the Lord. Singing is twice to pray, ganyan ang mga sinasabi. So, kahit pupungas-pungas pa ako doon, tatakbo kami papunta ng church para po, nagvo-vocalize na po ako pag papunta kasi walking distance lang ang church namin. So, ang aming misa ay 6 o'clock in the morning. So, kailangan po talaga, okay na. Okay na yung lamunan. Yung unang-una pa naman, luwalhati. Okay. Kat kita dyan, sabi lang ni Jethro Japet sa iyo, wow, ayan, napakahusay ng iyong guest. Thank you. And gusto ko lang itanong, dito sa pagtuturo mo sa mga bata, meron ka kasing natuturuan na naikwento mo sa akin. Yung na-touch nga yung heart ko kasi hindi lang pala dapat titingnan yung mga ganong merong kapansana, di ba? We should look at them, sabi mo nga kanina, in a brighter side. Opo, kasi po, ang aking prilo is BS Psychology sa Miriam. Okay. So, na-experience ko po kasi, nung meron kaming, we were blessed to have a branch sa mall, sa Riverbanks Mall, dun sa Marikina. Meron kasi kaming music school doon. May mga nag-i-enroll po kasi doon na may mga condition. Some of them are Down syndrome, some of them has a spectrum of autism, some of them, meron pa nga po may physical deformities. So minsan, yung iba po, hindi siya nakakarinig but she can sing. So lagi nilang sinasabi, paano mo nagagawa yun? Kasi may na-experience po ako when I was in Miriam College. Meron akong ka-choir mate dati. Maganda boses niya, pero she cannot hear you. So, but she can speak. So, deaf lang siya, but she's not mute. Ang ginagawa namin, when we have a rehearsal, nakahawak lang siya sa piano. So, yung pala, yung vibrations, dun siya nagfa-follow. So, sabi ko, di pwede rin pala. So, yun yung naging inspirasyon ko, natanggapin yung mga may ganong klaseng kondisyon. And at the same time, nung sinubukan kong turuan din yung may Down syndrome, nakita ko na, alam naman natin, syempre sa psychology, alam natin na yung cognitive side of your brain, left side and the right side of the brain, yun yung arts, yung right side. So, fully developed kasi, mas fully developed yan kaysa sa atin na normal. Kaya, dun ko sila binigyan ng focus. So, yung may spectrum of autism, nakita ko na highly functional sila. So hindi siya hadlang para turuan sila. And at the same time, that gives me an opportunity for me to have a collaboration with Autism Society of the Philippines. So ang ginawa po namin, I top LGUs to support and sponsor kids with disabilities. Kasi yung iba po kasi, much as they would want to have a training with us, they cannot afford it. So, kinapalan ko yung mukha ko ng itap namin ang aming mga butuyihing mga politicians sa Marikina, headed by Kong Stella Kimbo and sila Mayor Marcy. And at the same time, yung mga konsehal na nagtumulong sa amin, na nag-sponsor kahit isa o tatlo, si Konsehal Don Favis. Okay. Kasi maubusan tayo ng oras pag bananggit mo lahat ng mga taong tumutulong sa ating mga bata na kabilang sa Autism Society of the Philippines. And before we end, ano ba yung parting words na gusto mong iiwan sa ating mga Kait Connect na kasi may mga katulad mo, sabi mo nga ikaw, blessed ka, di ba? Kasi at the age of 21, naranasan mo na kagad na magkaroon ng karangyaan sa buhay and ginamit mo naman sa matino at magandang paraan. So, maraming nakikinig ngayon na Kait Connect na natin, ano yung mensahe mo sa kanila? Inspiring message na makapagbubus pa ng kanilang moral para sa ganon sila man ma-attain kung ano yung na-attain mo ngayon kasi may mga katangian din sila Sige.
Sa mga nanonood at nakikinig po ngayon, lalong-lalo na po sa mga kabataan na ngayon po kasi mas madala sila Gadgets. yes, Yeah. more on gadgets. Kami po, para kami makabenta dati nung nasa real estate ako, as early as 6 o'clock in the morning, nasa labas na kami, namimigay kami ng flyers, kinakausap namin lahat ng tao para lang mabentahan ng ng mga condos, ganyan. So, ang key doon is, number 1, tiyaga talaga. Tiyaga talaga. Gumising ng maaga. Gumising ng maaga. And at least you have to be focused. Ano Yeah, yung dedikasyon focus. mo? Kasi ako nung sinabi ko sa daddy ko, hindi po ako maglo-law school unless meron akong sariling kotse. So, para magkaroon ka ng kotse, kailangan mo magtrabaho. Diba? So, Pagsikapan mo, no? pagsikapan talaga. And at the same time, sabi ko sa kanya, hindi ako po pwedeng mag-aral ng law na sila pa rin ang magbabayad. Kaya ako nagtrabaho mabuti, nag-ipon, para nang sa ganon, ako ang magbayad ng tuition fee ko. So, ganun yung Yan gusto po. mong Opo. i-relay sa kanila, Kaya kung i-impart sa kanila. kung meron silang gustong mangyari sa buhay nila, you have to work hard for it, Yun. focus, and pray harder. Tama. Ba, may nais kang batiin. Go, go, go. Nais ko pong batiin ang aming mga supportive parents and syempre from the Voice Academy of the Philippines. At maraming salamat din po sa aking mga pamilya, lalo-lalo na po ang aking husband, si Attorney June Hello po. Reyes. Hello. Hello po, Attorney. And of course, my children, si Yeah. JP, JR, and Joanna. Tatlo? Isabella. Yes po. Twins po yung, Wow. yung JP and JR. Kaya tatlo na kaagad. Kaya po tatlo agad. Ayan. Okay. And Yan. of course, I would like to congratulate my daughter. Yeah. She just graduated cum laude. Yeah, cum laude. Yan po, sa Ateneo de Manila. Yeah, Management Engineering. Wow, management Opo. engineering. Real, proud parent Yeah, talaga. and blessed family talaga, Ma'am Ben. Thank you po. Thank you po sa Panginoon. Ayan, okay. Basahin lang natin yung mga nasa Facebook page. Sabi ni Jetro Japheth, hello po, Net25 and Radyo Aguila. And hello po, Ma'am Laline of La Visual Corporation. Sabi naman ng La Visual, good afternoon. Thank you, Jetro Japheth. Si Alex Mix Cabanit. Ayan, Ilocana Bell Surara. Ayan. Si Alex po ay batang katulad ng mga binanggit mo. Thank you po sa parents ni Alex. Very supportive din. Hi, Alex. Ayan. At muli po, pagbati po sa mga nagdaraos ng kanilang birthday kay Beda Darlene Teodoro ng Parañaque at B. Alonte Reyes ng Binyan, Laguna. Ang pagbate galing kay Professor Willie Perez at hello din kina Jeng Castro, Kim Yapsu at Hart Mendoza 2D. Hello din sa Batch 77 Orig Cuties. Belated happy birthday kay Norma Salcedo at Clarissa Gamana. Ang pagbate galing kay Zenny De Leon, Marinor Mangaliman, Linda, yan, Angeles. Siyempre, galing din sa amin. Isusunod po agad ang programang Kantahan Na. Maririnig niyo po ang mga tinig ng aming mga inimbitahang guest. Nako, kaya wag po kayong maglilipat ng station ng radyo. Sa pangalan po ng ating mga nakatuwang sa technical side, ang ating audio engineer mula pa kaninang umaga, Jonas Pascual. Thank you, Jonas. Sana kumain ka na, Joe. Tuloy-tuloy pa tayo hanggang mamaya. Mga audio engineers po namin sa Ubando, Bulacan, sa transmitter site, thank you so much. Meron pang pahabol na pagbate, Ma'am Banks? Maraming salamat po, lalong-lalo na po sa mga estudyante po namin na nasa Autism Society of the Philippines. Si Angeli, yung pong sinama natin Yes dito po, before. opo. At si Maurice Reyes. Ayan. Hi! Ayan. At syempre si Mami Ses. Ayun. Yeah. Kumusta rin po sa POCC member. And with that po, kami po ay
Nagpapaalam sa inyo, ito po ang inyong nakasama hanggang kanina sa programang It Connect na Bel Sorara. Nagiiwan po ako ng mensaheng ingatan natin ang ating kalusugan. Lagi po tayong mananalangin sa ating Panginoong Diyos. Kay Nomer, kay Tonton, kay Yanyan, kay Ayi, kay April, kay Phoenix, sa Villacorte family, sa Mayuga family, Lori Jean at Manolito Mayuga Senior at Junior, kay M sa inyong mga anak, kay Matthew, kay Misha, at kay Baby Celine. Stay safe, stay healthy. God bless us all. Mwah! Thank you for having us. Bye! Bye! Usapang pagkain at kainan o mga usaping kumokonek dito na siguradong bubusog sa inyong pananghalian dahil sa pagbibigay ng hitik na impormasyon na may kasamang kasiyahan at inspirasyon. Kasama ang Mami ng Bayan, Bel Sorara. Sama pa ang buong Konekada. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tuwing linggo ng tanghali, It Connect na! Dito sa DZEZ Radyo Agila.